Ama po natin live sa studio ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo at Ministro ng Ebanghelyo, Brother Edwil Sabala. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Maraming salamat sa inyo. And congratulations po sa isa na namang matagumpay na World Lingap coverage at lahat po ng mga aktibidad ng Iglesia sa buong mundo. Lahat ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Opo, opo. Ngayon, may mga nagtatanong po, ito pong worldwide lingap, gaano kahirap po ang paggawa nito? Parang buong mundo na ba ang naabot ng proyektong ito? Ang Iglesia kasi nasa 166 countries and territories around the world right now. Dumadami pa. So kung saan nandoon ang Iglesia, ang mga kaanib ng Iglesia sa lugar na yon, yung tinanggap nilang aral, yun din naman ang tinanggap na aral mula sa Biblia nang nandito sa Pilipinas. Ang isa sa aral, lumingap, tumulong sa kapwa. Kaya, hindi man sabay-sabay, pero pagkakailangan, nagsasagawa ng lingap sa mga tao na nangangailangan doon sa mga lugar na iyon. May mahigit 4,000 na pong estruktura, no? O places of worship ang Iglesia ni Cristo worldwide. Tuloy-tuloy pa rin po ito? Yung 4,000 plus na yon, just during the time of Brother Eduardo Manalo being the executive minister. Oh. No? So prior to that, marami ng iba, tuloy-tuloy pa rin yan. May total number na po ba yan worldwide? Ongoing ang mga construction, so mahirap magsalita. Oo. At sa bawat lugar na magtatayo ng edipisyo, syempre meron din pong mga kasamahan na nagiging kapatid sa lugar na yon. Pag nagtayo, tiyak yan, merong miyembro dyan. Oo. Nagugulat po ako kasi meron pang Africa at iba't ibang bahagi ng Amerika. So, ito pong paglilingap na ito, is this biblical? O ito po'y bahagi ng relihiyon? Biblical siya. Ilang taon na tayong naghaharap dito na nagsasagawa ng ganito. Merong mga Bible verses talaga na sumusuporta. Nagtuturo sa tao na lingkod ng Diyos para siya ay kilusin na tumulong sa kapwa na nangangailangan. Ang napatunayan na ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang administration ng Iglesia ni Cristo ay consistent sa pagtuturo at pagpapatupad ng aral ng Biblia. Isa nga ito. Kaya malapakadali na makipagkaisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat kumbinsido. At ako ay naniniwala na kahit yung hindi Iglesia ni Cristo na mga religious organizations, aware sila na ito ay biblical din, yung ganitong pagtulong sa kapwa. Oo. How could it not be? Yes, yes. Dahil ang dami pong nangangailangan. Totoo yan. Totoo. So, yung kailangang ipakita, may mga nagtatanong ng ganyan. Bakit kailangang ipakita pa ang charity? Ito po ba ay biblical din? Well, isipin natin ano sandali. Po ang pakay? Dapat consistent, di ba? Pag sinabi natin na ito ang tama, hindi naman pwede na yung sinabi nating tama at may batayan sa Biblia, hindi makita sa ating isinasabuhay natin. Kumbaga, may kasabihan nga you walk the talk. Yes. Hindi pwede na publicly ito ang ating sinasabi pero privately iba ang ginagawa natin. Kabaligtaran nung sinasabi natin. Ang Iglesia ni Cristo, kaya nga sabi ko kanina, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, napakadaling makipagkaisa, napakadaling pasakop sa administration, sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo sapagkat napatunayan na namin na ito yung sinasabi ng Bibliang aral na itinataguyod natin, nakikita nating tinutupad yan. Kung saan sinabing gagawin, dadalhin, ginagawa, dinadala doon. Right. Kaya may tiwala ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa pamamahala. Nakikita rin ng mga non-members ng Iglesia ni Cristo. We walk the talk. Right. At nakikita ng tao kung saan napupunta ang kanilang kontribusyon. Mahalagang punto yung binanggit ninyo yan. No? Na, napakahalaga talaga na makita. Hopefully, ang isa pang maging resulta nito, kahit na mga hindi Iglesia ni Cristo nakakapanood sa atin, ay sila man, gawin nila, tumulong. Inspirasyon. Yes. Right. So, yung pagtataguyod ng ganitong organisasyon, ano po ang sikreto para lahat po yan ay maorganisa ng
ng buong-buo, parang nag-iisa lang talaga ang vision? Well, hindi siya sikreto, for one thing. Alam ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo na yung structure ng iglesia, biblical din ang pattern, sinusunod. Yung ipinagagawa ng administration ng Iglesia ni Cristo sa bawat isang miyembro nito, may matibay na basis at itinuturo sa bawat isang umaanib sa Iglesia ni Cristo yon. Bago siya tanggapin sa iglesia, ipaiintindi sa kanya muna, ito yung pinapasok mo, ito ang sinasampalatayanan, ito ang ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo. Kung natatanggap mo at sinasampalatayanan mong ito ay may basis sa Biblia, sumunod ka. Ganun lang siya kasimple. Yung organization na nasa likuran nitong lingap, at hindi lang naman lingap, gaya na pinakita natin kanina, napansin nga ninyo na nagpapatayo ng mga gusaling sambahan, nagpapaayos ng mga gusaling sambahan, at iba pang mga ginagawa ng isang religious organization. Lahat ng ito ay nagagawa dahil sa yung vision ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, hindi humihiwalay sa itinuturo ng Biblia. Na napatunayan na yon ng mga kaanib sa Iglesia. More than 100 years na ang Iglesia ni Cristo. Kung along the way ay nakita nilang inconsistent, yung sinasabi malayo sa ginagawa, nag-alisan na siya na siyempre ang mga kaanib. Pero dumarami. Dumalaki ang Iglesia ni Cristo sapagkat nakikita ng mga miyembro consistent. Yung vision na nakabatay sa Biblia, yun talaga mismo ang tinutupad sa Iglesia ni Cristo. Napakarami pong mga nakakabahala na mga pangyayari sa buong mundo ngayon. Ganon din sa loob ng ating sariling bansa. Hindi po apektado ang mission vision ng Iglesia sa mga pagkakataon pong ito. So in light of that, of everything happening in the world and in the Philippines, ano po ang mensahe na gusto po ninyong ipamahagi sa taong ito ng kaarawan ni Ka Eduardo? Hindi mababago yung sinabi ko nung huli tayo mag-usap, nakaraang taon lang. Merong Diyos. Ang tunay na Diyos ay umiiral. Siya ay makapangyarihan sa lahat, napakabuti niya, mahal niya ang kanyang nilalang. Ang gusto ng Panginoong Diyos para sa nilalang niyang mga tao, mapabuti, maligtas. Totoong maraming problema, maraming nangyayari. Iisa lang ang kahulugan ng lahat ng iyan. Biblically, pagka pinag-aralan niya ng kahit hindi Iglesia ni Cristo, kung interesado silang malaman, willing kaming i-share naman sa kanila. Iisa lang ang pinatutunguhan ng lahat. Malapit na yung forewarned na araw ng kawakasan, pero hindi dahil malapit na yon, dapat mawalan ng pag-asa ang tao. Ang tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat, may maganda siyang plano. May mabuti siyang nais mangyari sa ating lahat. Kaya gumugulo man, dumarami man ng problema, yung plano na yun ng Panginoong Diyos, yung sinabi niyang nais niya na mangyari sa ating lahat, consistent yon, tinutupad niya yon. Doon naninindigan ng Iglesia ni Cristo. Okay, so walang dapat ikabahala. Kung ikaw ay pagkakasama mo ang tunay na Diyos, ano ang problemang napakabigat na hindi malulunasan? Di ba? Napakaganda. Magandang mensahe para po sa kaarawan ni Ka Eduardo. Thank you. Maraming pong salamat sa inyong panahon, Ka Edwil. Maraming salamat.